Ang pamagat ng ating kwento. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Kailangan ko ang inyong pag-subscribe sa ating channel. Ating ipagpatuloy ang kwento, nagbabago ang pangalan ng karakter. Pakisubaybay para maintindihang mabuti ang takbo ng kwento. Kabanata 3571. Asterisk ng inang yan. Nagalit at naaliw si Daryl nang makitang hinahabol siya ng 12-dosenang miyembro ng Flying Feathers Alliance. Ang Flying Feathers Alliance ay may mga sira yata sa ulo. Paano sila nakakasigurado na bahagi ako ng Beast Alliance? Dahil lang baka lalabas ko lang sa kastilyong bato ng Beast Alliance. Bulong ni Daryl sa sarili habang binibilasan ang takbo. Inikat niya ang napakalaking estatwa ng Beast sa kanyang harapan at ginawa rin ang Flying Feathers Alliance na iyon. Lahat na mula sa Beast Alliance, makinig sa akin. Habang umiikot sa rebulto, huminga ng malalim si Daryl at sinigawan ng mga taunang miyembro ng Beast Alliance sa paligid niya. Kung ayaw mong mapuksa, makinig ka sa akin at sumama ka kaagad sa akin sa rebulto. Maraming miyembro ng Beast Alliance ang sumimangot matapos marinig ang kakaibang mungkahi. Ano ang sinabi ng Dragon Lord ng Green Dragon Clan? Gusto niyang makinig tayo sa utos niya. Ang Beast Alliance ay natalo. Posible kayang ibaling nila ang tubig. Kasabay nito ang pagsimangot ng White Tiger King na hindi kalayuan kay Daryl. Tanong niya, Daryl, anong gagawin mo? Tinutulungan kita na palayasin ang kalaban. Malakas na tugon ni Daryl. Ang White Tiger King ay nag-alinlangan sandali. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at sumigaw, bilis. Lahat kayo makinig kay Daryl at magtipon sa paligid ng rebulto. Ang White Tiger King ay may kahinahinalang tumingin kay Daryl, iniisip niya kung kaya bang baliktarin ni Daryl ang sitwasyon. Gayunpaman, dahil sa pagmamadali, ang White Tiger King ay walang pagpipilian kundi ang payagan na lamang si Daryl na subukan ito. Matapos himukin ng White Tiger King ang kanyang mga nasasakupan na sundin ng utos ni Daryl, ang mga miyembro ng Beast Alliance na nakakalat sa paligid ng lugar ay agad na nagtipon sa paligid ng rebulto. Pinaandar ni Daryl ang kanyang elixir field at umungal. Ang nasa kaliwa ng rebulto ay umaatras ng 10 hakbang, ang nasa kanan at ang likod ng estatwa ay umaatras ng 5 hakbang, at ang nasa harap ng rebulto ay nakatayo pa rin sa pwesto. Kapag nakarating ka na sa posisyon mo, agad na magpaputok ng pangbalik atake. Ang mga miyembro ng Beast Alliance ay nagtamo ng mabibigat na mga sugat. 10,000 ang nawala ng malay sa lupa. Ang moral ng iba pang mga miyembro ay makabuluhang nabawasan, walang nang ahas na lumaban. Gayunpaman, ang natitirang mga miyembro ng Beast Alliance ay mabilis na kumilos ayon sa mga tagubili ni Daryl nang walang pag-aalinlangan. Ang Red Sparrow na reyna, na buong nagmamalaki sa hangin, ay ikinulong ang kanyang mapang-asar na tingin kay Daryl. Pagkatapos noon, ninisya niya ang White Tiger King at sinabing, White Tiger, siya ba ang strategist na itinalaga mo? Mukha siyang bata at pipi. Ito ay isang bawal na magpalit ng mga commander sa panahon ng isang labanan. Paano ka madadala sa ganoong pagkakamali? Iniisip mo pa ba na maaari mong ibalik ang takbo ng labanan? Ang iba pang mga miyembro ng Flying Feather Alliance ay tumili. Mukhang hindi pamilyar sa akin ang lalaking iyon. Parang hindi ko na siya nakita dati. Nakakatuwa naman itong si White Tiger King ay inaabot ang utos sa kanya. Dapat hindi sila nakaranas ng sapat na pagkatalo. Patuloy na tinutuyan ng Flying Feathers Alliance ang Beast Alliance. Ang White Tiger King ay kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao, nagdilim ang ekspresyon niya. Kasabay nito, ang White Tiger King ay nakaramdam ng kaunting panghihinayang. Kahit na si Daryl ay ang Dragon Lord ng Green Dragon Clan, ang kanyang lakas ay karaniwan. Paano niya posibleng ibalik ang takbo ng labanan? Binigyan ko ba siya kaagad ng karapatang mag-utos sa mga miyembro? Nang tanungin pa lamang ng White Tiger King ang kanyang sarili, lumitaw ang isang eksena na ikinagulat ng lahat. Ang Beast Alliance ay natalo ng Flying Feathers Alliance at lubos na nadurog. Gayunpaman, ang Beast Alliance ay mabilis na kumilos at bumuo ng isang bilog sa paligid ng Flying Feathers Alliance, kasunod ng utos ni Daryl. Nakakagulat, ang Flying Feathers Alliance ay na-round up ng Beast Alliance. Umikot na ang tubig. Ano? Nagulat ang White Tiger King at ang Red Sparrow Queen, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata.
Ano ang nangyayari? Kabanata 3572. Nanginig ang Red Sparrow na reyna. Walang imik siyang nakatitig kay Daryl na nakatayo sa likod ng rebulto. Bumalatay sa kanyang maselang at mayabang na mukha ang pakiramdam ng pagkagulat. Inakala ng Flying Feathers Alliance na sila ang mananalo sa labanan, ngunit binaligtad ng lalaking iyon ang gulo. Siya paano niya nagawa ito? Ano ang tawag sa kanya ng White Tiger King ngayon? Ang Dragon Lord ng Green Dragon Clan. Sila'y tumawa. Sa wakas, nag-react ang White Tiger King at pinuri si Daryl. Hindi ko ini-expect na gagana ang teknik mo. Nakakamangha. Ang White Tiger King ay nagpahayag ng kanyang paghanga mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Medyo nag-aalinlangan ang White Tiger King nang malaman niyang si Daryl ang Dragon Lord ng Green Dragon Clan. Pagkatapos ng lahat, si Daryl ay hindi nagtataglay ng natitirang lakas, ngunit ang White Tiger King ay kumbinsido pagkatapos na baligtarin ni Daryl ang sitwasyon. White Tiger, anong sabi mo? Tanong ng Red Sparrow Queen. Kasabay nito ay ang titig niya kay Daryl. Ang White Tiger King ay tumawa at sumigaw sa Red Sparrow na reyna. Ano, Red Sparrow na reyna, may problema ka ba sa tenga mo? Hindi mo ba narinig ngayon lang? Si Daryl ang Dragon Lord ng Green Dragon Clan. Ano? Nagulat ang Red Sparrow Queen, siya ay lubos na natigilan. Kasabay nito, ang mga miyembro ng Flying Feathers Alliance ay nakatingin din kay Daryl na gulat na gulat. Ang angkan ng Green Dragon ay pumunta sa mundo ng mga tao upang lumayo sa labanan ng maganap ang makajos na labanan. Mula noon ay nawala na sila ng ugnayan sa iba pang mga angkan ng hayop. Bukod dito, sila ay nakulong sa lupaing iyon sa loob ng mahabang panahon. Paanong biglang lumitaw ang Dragon Lord ng Green Dragon Clan? Lalong ipinagmalaki ng White Tiger King matapos mapansin ang pagkagulat sa mukha ng Red Sparrow Queen. Sabi niya, nga pala, hindi ko pa nasasabi sa iyo na ang angkan ng Green Dragon ay sumali sa Beast Alliance. Kaya, Red Sparrow Queen, ang Flying Feathers Alliance ay dapat sumuko at sumuko sa atin. Sinabi yun ng White Tiger King na sadyang sirain ang kalooban ng Red Sparrow Queen. Sa katunayan, ang angkan ng Green Dragon, na naninirahan sa the legendary Island of the Dragons sa Nine Mainland, ay walang planong sumali sa Beast Alliance. Sinabi ba niya na ang Green Dragon Clan ay sumali sa Beast Alliance? Gaya ng inaasahan, dumilim ang maselang mukha ng Red Sparrow Queen matapos niyang marinig ang tungkol kay Daryl na sumali sa Beast Alliance, bakas ang gulat sa mga mata niya. Ang Flying Feathers Alliance at ang Beast Alliance ay patuloy na naglalaban mula nang sila ay napadpad sa lugar. Magkapantay sila sa lakas, at walang sinuman sa magkabilang panig ang maaaring magdulot ng anumang pinsala sa kabilang panig. Gayunpaman, ang Green Dragon Clan ay sumali sa Beast Alliance at lubos na pinahusay ang kanilang lakas. Malaking bentahe iyon sa Beast Alliance. Hindi na malaya ng Red Sparrow Queen na ang White Tiger King ang gumagawa ng kwento. Lahat ng tao mula sa Beast Alliance. Pagkatapos lamang na nagawa ng White Tiger King na magtanim ng takot sa Red Sparrow Queen, si Daryl, na nakatayo sa ibabaw ng rebulto, ay nagtaas ng kamay at kumaway. Ngayon pwede ka nang lumaban. Atake. Sa utos, ang mga miyembro mula sa Beast Alliance ay naglabas ng kanilang lakas at nagsimula ng isang serye ng mga kontra-atake ng walang pag-aalinlangan. Arg! Pinalibutan ng Beast Alliance ang Flying Feathers Alliance, natulala ang mga miyembro. Nagpanik sila sa harap ng kontra-atake ng Beast Alliance at nabigong maglagay ng depensa. Sinabayan ng malalakas na hiyawan, sunod-sunod silang nahulog mula sa himpapawid. Kinagat ng Red Sparrow Queen ang mapupulang labi sa nakita, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang katawan ay nanginginig, at siya ay galit na galit. Nakita niya na ang mga miyembro ng Flying Feathers Alliance, na nagkaroon ng mataas na pagkakataong manalo, ay nahulog sa mga pool ng dugo dahil sa kontra-atake mula sa Beast Alliance. Kamahalan, ang pinuno ng angkan ng Phoenix, si Hannah, ay lumapit sa Red Sparrow Queen at nagsalita na may salungat na ekspresyon. Natalo na tayo, dapat ay bumalik na tayo. Pagkasabi niya nun, mukha namang gumagalang si Hannah. Kahit na ang angkan ng Phoenix ay ang hari ng mga ibon, sila ay mas mababa sa angkan ng Red Sparrow sa mga tuntunin ng kwalifikasyon. Ang Red Sparrow ay isa sa 4 na likas na hayop na umiral pagkatapos ng paglikha ng mundo.
Ang mga pulang maya ay ang mga ninuno ng maraming iba't ibang angkan ng mga ibon. Tulad ng Red Sparrow Queen, naramdaman ni Hana na ang Flying Feathers Alliance ay nanalo sa labanan. Gayunpaman, pagkatapos na baligtarin ni Daryl ang sitwasyon, alam ni Hana na ang Flying Feathers Alliance ay natalo sa labanan. Gayunpaman, hindi tumugon ang Red Sparrow Queen kay Hana. Nakatutok ang mga mata niya kay Daryl. Kabanata 3573. Sa sumunod na segundo, ginalaw ng Red Sparrow Queen ang kanyang mapupulang labi at malamig na sinabi, "So, ikaw ang Dragon Lord ng Green Dragon Clan. At tinutulungan mo ang Beast Alliance na apihin tayo. Gusto kong makita kung may kakayahan kang ang gawin." Pagkatapos noon, ang Red Sparrow Queen ay bumangon ng maganda, at isang nakakatakot na pagsabog ng aura ang lumabas habang ang kanyang figure ay dumiretso kay Daryl. Ang Red Sparrow Queen ay matalino at matalino. Si Daryl ay isang mahusay na taga-stratehiya, at siya ang naging backbone ng Beast Alliance. Hanggat nahuli si Daryl, ang Flying Feathers Alliance ay magkakaroon ng isa pang pagkakataon upang manalo sa laban. Nag-iba ang ekspresyon ni Daryl. Nang makita ang papalapit na Red Sparrow Queen, tumalikod siya at mabilis na tumakbo patungo sa tuktok ng bundok sa likuran niya ng walang pag-aalinlangan. Habang tumatakbo, sumigaw si Daryl, "Red Sparrow Queen, mali ba ang nakuha mo? White Tiger King ang kalaban mo, hindi ako. Bakit mo ako hinahabol?" Humalaklak ang Red Sparrow Queen. "Stop trying to fool me. Ikaw ang Dragon Lord ng Green Dragon Clan, at tinutulungan mo ang Beast Alliance laban sa Flying Feather Alliance. Sino ang hahabulin ko kung hindi ikaw?" Bumilis ang Red Sparrow Queen at lumapit kay Daryl. Nais ng White Tiger King na tumulong kay Daryl, ngunit hindi siya makapag-alok ng anumang tulong dahil napakalayo niya. Kasabay nito, patuloy na sumisigaw si Tiger Ben mula sa gitna ng digmaan. "Panipi, ang iyong tagumpay Daryl, mag-ingat ka." Sunod, tumingin si Tiger Ben sa Red Sparrow Queen. "Red Sparrow Queen, ikaw ang ninuno ng mga ibon at pinuno ng Flying Feathers Alliance. Hindi ka ba nahihiya na umatake sa isang tao?" Prangka si Tiger Ben. Nang mahuli niya si Daryl, akala niya ay isang especially iya mula sa Godly region ng lalaki. Gayunpaman, nalaman niya na ang tunay na pagkakakilanlan ni Daryl ay ang Dragon Lord ng Green Dragon Clan sa Batuhang Bulwagan. Napagtanto niya na siya ay naging napakapabaya. Nag-alala si Tiger Ben matapos niyang makita ang Red Sparrow Queen na hinahabol si Daryl. Pagkatapos ng lahat, ang Red Sparrow Queen ay makapangyarihan, at si Daryl ay hindi kailanman maaaring maging kapareha niya. Tila hindi narinig ng Red Sparrow Queen ang panunuya ni Tiger Ben, lahat ng atensyon niya ay kay Daryl. Walang magawa si Daryl nang makita niya kung paano siya hinabol ng Red Sparrow Queen. Hindi nagtagal, nang marating niya ang tuktok ng bundok, wala pang 50 metro ang layo ng Red Sparrow Queen mula kay Daryl. Nagpanik si Daryl, kung mahuli niya ako, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Ang kinakabahan na si Daryl ay nakakita ng maraming bato sa tuktok ng bundok at agad na nakaisip ng ideya. "Pumunta ka na sa impyerno." Itinaas ng Red Sparrow Queen ang kanyang kamay at hinampas ng palad si Daryl nang walang anumang babala. Nagmamadaling umiwas si Daryl sa gilid, iniiwasan ang pag-atake ng palad sa isang maliit na pagkakataon. Malamig na pawis ang bumuhos kay Daryl habang pinapatatag ang kanyang anyo. Masyadong malakas ang Red Sparrow Queen. Nakakaramdam pa rin ng pagkagulat, napangiti si Daryl. "Red Sparrow Queen, tinatamasa mo ang mataas at transcendent na katayuan habang ako ay isang junior pa lang, ang Dragon Lord ng Green Dragon Clan. Hindi ka ba nag-aalala na maging katatawanan pagkatapos akong patayin?" Habang nagsasalita si Daryl ay naglipat ng bato sa likod niya. Nanatiling kalmado si Daryl sa sitwasyon. Napagpasyahan niyang patuloy na gambulin ang atensyon ng Red Sparrow Queen, at pagkatapos, gagamitin niya ang mga bato upang mag-deploy ng isang pormasayon. Hanggat ang pormasayon na kanyang ipinakalat ay maaaring matrap ang Red Sparrow Queen, siya ay magiging ligtas. Kahit na ang Red Sparrow Queen ay ninuno ng mga ibon at isa sa aming 4 na likas na hayop, wala siyang ideya kung ano ang pormasayon, tulad ng White Tiger at Green Dragon. Kung hindi, siya ay nakulong sa lupain sa loob ng maraming taon at nabigong makalusot sa Enchanted Barrier. Humph! Matapos pakinggan si Daryl, napuno ng paghamak ang maselang mukha ng Red Sparrow Queen. "Patayin ka,
Hindi ka kwalipikadong tapusin ko ang buhay mo, kaya isuko mo na lang ang sarili mo sa akin ng malaya. Ang pulang Sparrow Queen ay matikas na bumangon at hinampas si Daryl ng isa pang atake ng palad. Nakahinga ng maluwag si Daryl. Kudlit, mabuti na lang at gusto akong hulihin ng Red Sparrow Queen ng buhay, kaya hindi ko na kailangang mag-alala tungkol doon. Napaisip si Daryl at muling umiwas sa kanyang atake. Kasabay nito, hindi nakalimutan ni Daryl na ilipat ang mga bato sa paligid niya. Kabanata 3574. Ang White Tiger King at Tiger Ben, na nasa battlefield pa rin, ay napakunot ang noo nang makitang inilipat ni Daryl ang mga bato sa paligid. Anong nangyayari kay Daryl? Hindi siya lumaban sa Red Sparrow Queen, ngunit patuloy din niyang inilipat ang mga bato sa paligid. Naisip ba niya na ang mga batong iyon ay makakatulong sa kanya na talunin ang Red Sparrow Queen? 10 segundo ang lumipas sa isang kisap mata. Sa 10 segundong iyon, sinubukan ni Daryl ang kanyang makakaya upang maiwasan ang ilang pag-atake mula sa Red Sparrow Queen. Marami sa mga oras na iyon ay malapit na tawag para kay Daryl, ngunit nakaligtas siya. Kasabay nito, sa wakas ay na-deploy ang Porma Scion ni Daryl. Pinunasan ni Daryl ang pawis sa kanyang mukha, nakahinga siya ng maluwag. Sabi niya sa Red Sparrow Queen habang nakatayo sa loob ng kanyang Porma Scion. Hindi na ako umiiwas, mahuhuli mo ako kung gusto mo. Parang nanghihina si Daryl, pero may bakas ng katusuhan ang mga mata niya. Hahakbang na sana ang Red Sparrow Queen pagkatapos pakinggan si Daryl, ngunit naramdaman niyang may mali pagkatapos gawin ang unang dalawang hakbang. Ang kanyang magandang mukha ay naging solemn na. Medyo kakaiba ang mga bato sa paligid ng lalaking iyon. Napangisi si Daryl nang mapansin niyang nag-iingat ang Red Sparrow Queen. Red Sparrow Queen, sumuko na ako sa pakikibaka. Bakit ka tumigil? Ngayon mo lang ba napagtanto na ako ang Dragon Lord ng Green Dragon Clan, at natatakot kang maghiganti ang Green Dragon Clan? Pagmamalaki ni Daryl, kung ganoon, kunin mo na ang mga nasasakupan mo at umalis na. Masasabi ni Daryl na nagbabantay ang Red Sparrow Queen, kaya sinadya niyang gamitin ang angkan ng Green Dragon para pasiglahin siya. Tumahimik ka. Nagbago ang magandang mukha ng Red Sparrow Queen, at malamig niyang sinabi, paano kung mula ka sa angkan ng Green Dragon? Bakit kailangan kong matakot sa kanila? Sumama ka sa akin. Ang Red Sparrow Queen ay sumugod sa rock formation ng walang pag-aalinlangan. Mukhang tuso ang Red Sparrow Queen, pero hindi rin ba siya naloko sa huli? Labis na nasasabik si Daryl pagkatapos na pumasok sa formation ang Red Sparrow Queen. Kasabay nito, ang kanyang mukha ay napuno ng kumpiyansa. Si Daryl ay nag-deploy ng Confusion Formation. Ang Confusion Formation ay ang pinakamalalim at mahiwagang Porma Scion sa Baichi Formation. Gaya ng iminumungkahi ng pangalan, ang sinumang Diyos na makapasok sa Miyis ay malito. Hindi sila makakaalis sa Porma Scion. Noong unang makatagpo ni Daryl si Ganggang, ginamit niya ang parehong kaakit-akit na Porma Scion upang bitag si Ganggang. Sa oras na iyon, galit na galit si Ganggang, ngunit hindi siya makalabas kahit anong pilit niya. Ang Red Sparrow Queen ay mukhang mas mahusay kaysa kay Ganggang, ngunit wala pa rin siyang magawa sa harap ng Confusion Formation. Matapos makapasok sa Rock Formation, natakot ang Red Sparrow Queen. Anong nangyari? Kumunot ang noo niya, napagtanto na siya ay nakulong. Wala pang 10 metro ang layo niya kay Daryl, ngunit hindi niya ito naabutan. Parang nabuhay ang mga bato sa paligid niya. Binago nito ang kanilang posisyon nang lumipat siya. Sa paglipas ng panahon, nanginginig sa galit ang Red Sparrow Queen. Hindi pa rin niya mahuli si Daryl. Ang White Tiger King at Tiger Ben, na nasa larangan ng digmaan, ay natigilan. Nakita nila si Daryl na nakagan sa gitna ng mga bato habang ang Red Sparrow Queen ay patuloy na nagtutulak sa sarili upang mas mabilis. Gayunpaman, hindi man lang niya mahawakan ang gilid ng damit nito, lalo pa siyang maabyutan. Nakakagulat. Sa wakas, ang White Tiger King ay nanimbalik sa kanyang katinuan at bamulong sa kanyang sarili, ang kamahalan Daryl ay may napakahusay na kasanayan. Bilang isa sa 4 na likas na hayop, kahit na hindi naiintindihan ng White Tiger King ang mga Porma Scion, nakikita niya ang isang espesyal na bagay tungkol sa mga gulong-gulong mga bato sa paligid ni Daryl. Kabanata 3575.
Ang White Tiger King ay nasa sabik. Tumingin siya sa paligid at nakitang nagkakagulo ang Flying Feathers Alliance sa ilalim ng pagkubkob ng Beast Alliance. Ligtas na sabihin na ang Beast Alliance ang may kontrol sa sitwasyon. Ang Red Sparrow Queen ay nakulong pa rin sa rock formation sa tuktok ng bundok. Niloko siya ni Daryl. Nang inig ang Red Sparrow Queen nang makitang natalo ang Flying Feathers Alliance. Siya ay lubhang nababalisa. Gayunpaman, kung mas kinakabahan siya, mas maliit ang pagkakataon na makahanap siya ng isang paraan upang masira ang pagbuo ng bato. Natawa ang White Tiger King nang makita niyang nabigo ang Red Sparrow Queen na makalabas sa pormasayon. Red Sparrow Queen, hindi mo ba sinabi na gusto mo kaming lipulin ngayon? Ano ngayon? Nakulong ka ba sa tambak ng mga bato? Ngayon ang araw na madudurog ang Flying Feathers Alliance. Matapos ilabas ng White Tiger King ang pagbabanta, namuo ang hangin sa paligid niya. Isang bug zone ng nakakatakot na puwersa ang kumuwala sa kanyang katawan. Blood dance sa langit. Ang White Tiger King ay bumigkas ng ilang mga salita ng malamig, at nagbago ang kulay ng mundo sa susunod na sandali. Pagkatapos nito, isang malakas na dumadagandong na tunog ng kulog ang tumunog. Dahan-daang itinaas ng White Tiger King ang kanyang kanang kamay at itinuro ang langit. Pagkatapos, ang espiritual na aura sa hangin ay namuo sa paligid niya. Ang mundo ay agad na binalot ng makapal na dagwang hamog. Siya, anong ginagawa niya? Ang lakas ng aura. Iyan ba ang lihim na pamamaraan ng White Tiger King? Biglang nagulat ang lahat ng miyembro ng Beast Alliance at Flying Feathers Alliance. Ang mga miyembro ng Flying Feathers Alliance ay nataranta. Nadama nila na ang madugong fog ay may nakakatakot na puwersa. Sa wakas, may nag-react sa Flying Feathers Alliance at bumularas. Mukhang yun ang pinakahuling pamamaraan sa angkan ng White Tiger Blood Dance in the Sky. Ang natitirang mga miyembro ng Flying Feathers Alliance ay nagtipon sa isang lugar. Sabay tanong, ano ang Blood Dance in the Sky? Pinunasan ng lalaki ang kanyang malamig na pawis at sinabing, ito ang pinakahuling pamamaraan ng angkan ng White Tiger. Ang pamamaraan ay nagdudulot ng mapangwasak na dagok sa mga kaaway sa halaga ng pagsunog ng sariling espiritual na dugo. Ayon sa alamat, ginamit ng angkan ng puting tigre ang kasanayang iyon upang labanan ang rehiyon ng Diyos sa panahon ng maka-Diyos na labanan. Noong panahong iyon, ang pamamaraan ay lubhang nasugatan ang maraming sundalo at general mula sa rehiyon ng Diyos. Marami sa mga miyembro ng Flying Feathers Alliance ang nabigla nang marinig ang paliwanag. Kasabay nito, gusto nilang sumugod sa White Tiger King para pigilan siya. Gayunpaman, hindi nila magawa iyon dahil pinalibutan sila ng Beast Alliance. Pumunta ka na sa impyerno. Tumawa ang White Tiger King habang ang kanyang figure ay tumutulak mula sa makapal na madugong fog. Napakabilis niya, parang kidlat. Isang higanting tigre na kulay dugo ang palm unit sa mundo at sinugod ang Red Sparrow Queen sa tuktok ng bundok. Kinokontrol ng espiritu ng White Tiger King ang kulay dugong tigre na iyon. Daan-daang metro ang haba nito, at tila isang kulay dugong burol na may nakakatakot na hininga ng aura sa buong katawan nito. Nagbago ang mukha ng Red Sparrow Queen, galit na galit siya. Gusto niyang umiwas, ngunit nakulong siya sa rock formation. Sabay gulat ni Daryl, nakahanap ng pagkakataon ng White Tiger King na maglunsad ng isang ambush habang ang Red Sparrow Queen ay nakulong. Gayunpaman, nasa rock formation din ako. Hindi ba natatakot ang White Tiger King na aksidenteng masaktan ang sarili niyang mga tao? Bulong ni Daryl sa sarili at akmang tatakas na sana palabas ng formation, pero huli na siya ng isang hakbang. Boom! Isang higanting tigre na kulay dugo ang bumagsak sa bato, at pagkatapos noon, ang buong tuktok ng bundok ay napuno ng alikabok at usok. Kabanata 3576. Sa ilalim ng nakakatakot, nagngangalit na puwersa, ang pagbuo ng bato ay lubos na nabasag, na nagpang-inig at umubo ng dugo ang Red Sparrow Queen at Daryl. Ipinagmamalaki ng White Tiger King, nakatutok ang mga mata niya sa Red Sparrow Queen habang papalapit ito sa kanya. Red Sparrow Queen, ikaw at ako ay nag-aaway sa loob ng maraming taon, at sa huli, wala ka pa ring kalaban-laban para sa akin. Hindi pa huli ang lahat para sumuko sa akin ngayon. Dinuraan siya ng Red Sparrow Queen. Ang kanyang magandang mukha ay tila nagyelo. White Tiger King, isa kang kasuklam-suklam na kontrabida,
at ang iyong mga nasasakupan ay laging gumagamit ng mga taktika na walang kaparehon. Hindi ka mas magaling, at gusto mo akong sumuko. Panaginip ka. Ang Red Sparrow Queen ay nakaramdam ng inis sa sarili niyang galit. Hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon ng White Tiger na talunin siya kung hindi dahil sa mga batong iyon. Pinunasan ni Daryl ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabi sa White Tiger King, "White Tiger King, maaari mo bang sabihin sa akin ng maaga bago ka kumuha ng shot? Sinaktan mo pa ako." Medyo natarante si Daryl. Masyadong walang ingat ang White Tiger King at isinakripisyo pa ang sarili niyang mga tao para lang talunin ang Red Sparrow Queen. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng White Tiger King. Mabuti, napakahusay. Ang White Tiger King ay nakatitig sa Red Sparrow Queen ng malapitan. Red Sparrow Queen, ngayon pa lang, napakatigas ng ulo mo. Gusto mo nang mamatay. Kung gayon, ibibigay ko ang iyong hiling. Parang kidlat ang palad ng White Tiger King patungo sa Red Sparrow Queen. Nang isagawa ng White Tiger King ang kanyang kakaibang kasanayan, Blood Dance in the Sky, ang Red Sparrow Queen ay natama na ng husto. Gusto niyang umiwas ng mapagtanto niyang sisilike na naman ang White Tiger King. Gayunpaman, wala na siyang lakas. Ang pag-ataking iyon ay tumama sa balikat ng Red Sparrow Queen, na nagpabuntong hininga ng malakas habang pinalipad siya, patungo mismo kay Daryl. T*** ng ina, walang oras para umiwas si Daryl at na-knockout siya ng Red Sparrow Queen. Sa isang iglap, nahulog ang dalawang figure patungo sa bangin sa likuran nila. Halos mapaiyak si Daryl sa kanyang malas. "Ang iyong kamahalan, Daryl." Napasigaw si Tiger Ben habang mabilis na sumugod sa tuktok ng bundok, ngunit napakabagal niya. Si Daryl at ang Red Sparrow Queen ay nawala na sa bangin. Si Tiger Ben ay isang prangka na tao. Matapos makipagkaibigan kay Daryl, tinuring na niya ito bilang kaibigan. Nabalisa siya nang makita siyang nahulog sa bangin. Nasuspine sa himpapawid. Ang White Tiger King ay hindi kapani-paniwalang ipinagmamalaki habang tumatawa siya patungo sa langit. "Red Sparrow Queen, natalo na rin kita." Ang White Tiger King ay natuwa, wala siyang naramdaman kahit kititing na lungkot para kay Daryl. Kahit na si Daryl ay Dragon Lord ng Green Dragon Clan, tao pa rin siya, kung tutuusin. Sulit na ipagpalit ang kanyang buhay para sa Red Sparrow Queen. Matapos ang isang malakas na tawa, ibinaling ng White Tiger King ang kanyang atensyon sa Flying Feathers Alliance. "Ang iyong reyna ay nahulog sa bangin at malamang ay patay na. Sumuko ka sa akin o mamatay." Ang huling ilang mga salita ay nagyayelo, wala silang alinlangan na tutuperin niya ang kanyang pangako. Ang mga miyembro ng Flying Feathers Alliance ay may halo-halong damdamin nang maramdaman nila ang aura ng White Tiger King. Pagkaraan ng ilang segundo, ilang miyembro ng Flying Feathers Alliance ang lumuhad at nagsabi, "Binabati ng iyong abang lingkod ang White Tiger King." Kabanata 3577. Pagbati, Haring White Tiger. Sa sumunod na segundo, ang natitirang mga miyembro ng Flying Feathers Alliance ay piniling ipanggako ang kanilang katapatan at lumuhad din. Labis silang nag-aatubili na gawin iyon, ngunit ito ay mas mabuti kaysa sa kamatayan. Samantala, sa Imperial Sky Palace sa makadiyos na rehiyon, ang siyam na langit na emperador ay nakaupo sa kanyang trono, at may masamang ekspresyon sa kanyang maringal na mukha. Magalang na tumayo ang mga opisyal sa magkabilang panig. Sa sobrang takot ay hindi na nila napigil ang huminga. Ang buong Imperial Sky Palace ay napuno ng nakakasuffocate na kapaligiran. May isang lalaki doon nakaluhod, nanginginig, at pinagpapawisan. Ang lalaking iyon ay may ordinaryong hitsura, at siya ay walang iba kundi ang bagong dating sa Spirited Fruit Garden, si Stefan. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ang Nine Heaven Emperor ay tumingin kay Stefan at malamig na sinabi, "Kung gayon, sinasabi mong ninakaw ni Daryl ang iyong pagkakakilanlan." "Oo," bahagyang tumanggaw si Stefan. Pagkarating ni Stefan sa Spirited Fruit Garden, narinig niya ang sinabi ni Judith at ng iba pa at saka lang niya nalaman na may nagnakaw ng kanyang pagkatao. Agad niyang inusisa si Daryl ngunit wala siyang laman. Gayunpaman, ang bagay na iyon ay sapat na malubha upang matiyak ang isa pang pagsisiyasat. Kaya, pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagpasya siyang pumunta at makita ang Nine Heaven Emperor at iulat ang sitwasyon sa kanya.
Sa sandaling iyon, ang buong Imperial Sky Palace ay nagkakagulo. Paano kalakas loob ng isang tao na magpanggap bilang isang manggagawa sa Spirited Fruit Garden? Wala ba siyang takot sa puot ng langit? Habang siya ay nagpapanggap lamang ng isang hamak na manggagawa, ngunit kahit na ganoon, iyon ay ang Spirited Fruit Garden. Biglang lumabas si Grunt na nakatayo sa gilid, at magalang na nagsalita, "Kamahalan, si Daryl ay hindi lamang nagpanggap bilang isang utusan kundi nagpanggap din bilang ikaw noong si Empress Heidi ay nasa Jade Fairyland. Sinubukan naming hulihin siya, ngunit siya, nagawang makatakas. Kahit nakalmado si Grunt sa ibabaw, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa sa loob. Sa ilalim ng kanyang relo, nakatakas si Daryl 2 araw na ang nakakaraan, at nahihiya siya sa kanyang sarili. Plano niyang ilihim yun ngunit wala siyang pagpipilian na iulat ito nang sabihin ni Stefan sa Emperor ang tungkol sa pagpapanggap ni Daryl sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay ay tiyak na darating ng maaga o huli. Ang marinig yun ay lalong nagalit sa Siyam na Langit na Emperador. Talagang walang batas ang Daryl na iyon. Galit na galit niyang sigaw. Galit din ang mga opisyal. Ang lakas ng loob niyang magpanggap bilang ang ating kamahalan. Siya ay dapat na mabigat na parusahan. Tanging si Grunt lang ang nakatayo doon na walang ekspresyon sa mukha. Ungol. Tumingin sa kanya ang Siyam na Langit na Emperador at nagtanong, saan nakatakas si Daryl? 11. Hinabol namin siya sa Ghost Mountain, ngunit nawala siya ng walang bakas pagkatapos noon. Humingi kami ng pahintulot sa Ghost Valley Sage na maghanap sa paligid, ngunit tinanggihan niya ang aming kahilingan, mabilis na sagot ni Grunt. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya sa pagsasabi, sa tingin ko ay may kinalaman ang Ghost Valley Sage kay Daryl. Natahimik ang buong Imperial Sky Palace. Nagkatinginan ang mga opisyal na may salungat na tingin sa kanilang mga mata. Ang Ghost Valley Sage ay itinuturing na unang taong ipinanganak sa mundo. Ng mga tao, alam niya ang lahat sa nakaraan. Kahit na ang Siyam na Langit na Emperador ay kailangang tretuhin siya bilang isang pinarangalan na panauhin. Mas magiging mahirap ang kanilang trabaho kung may kinalaman si Daryl sa Ghost Valley Sage. Ang Siyam na Langit na Emperador ay mahigpit na kumunat ang kanyang mga kilay at pinag-iisipan ang kanyang mga sumunod na aksyon. Kabanata 3578. Pagkalipas ng ilang segundo, tinitigan ng Siyam na Langit na Emperador si Grunt at nagtanong, Grunt, totoo ba ang sinasabi mo? Iginagalang ng Siyam na Langit na Emperador ang Ghost Valley Sage at tumanggi siyang maniwala na may kinalaman siya sa walang batas na si Daryl. Nagkamot ng ulo si Grunt, may pag-aalinlangan sa buong mukha niya. Ito ay isang hula lamang, at wala siyang anumang ebidensya. Bigla siyang nagpanik. Kung wala siyang may pakitang ebidensya, sasabihin nilang nagsinungaling siya sa emperador. Kamahalan, sabi ng isang opisyal nang bubunutin na ni Grunt ang kanyang buhok. Kahapon, nakita ko ang Immortal Venerable Balman na pinapagalitan ng isang babaeng disipulo niya. Kaya, dahil sa curiosity, tinanong ko siya kung ano ang nangyayari. Sinubukan niyang iwasan ang tanong, ngunit nakuha ko ang ilang impormasyon mula sa ibang mga mapagkukunan. Sinabi nila na ang Immortal Venerable Balman ay nagpunta upang bisitahin ang Ghost Sage Valley at ang kanyang babaeng disipulo ay nakipag-agawan sa katulong ng Ghost Sage Valley, kaya iyon ang dahilan kung bakit siya pinarusahan. Sa inyong kaalaman, ang Ghost Sage Valley ay kara-rating lamang sa Godly Region at mula noon ay namumuhay ng mag-isa. So, bakit siya magkakaroon ng attendant? Baka ang attendant na iyon ay ang walang kabatas-batas na si Daryl. Sa sandaling sinabi niya ang huling pangungusap, ang buong Imperial Sky Palace ay muling nagkagulo. Kamahalan, mukhang tama ako. May nangyayari sa pagitan ni Daryl at ng Ghost Valley Sage. Tuwang-tuwang, sabi ni Grunt. Siya ay hinalinhan, hindi nila sasabihin na nagsisinungaling siya. Ang Siyam na Langit na Emperador ay tahimik. Pagkatapos ay sinigawan niya ang mga kawal sa labas. Mga bantay, ipatawag dito ang babaeng disipulo ng Immortal Venerable Balman. Oo, kamahalan. Mabilis na pumunta ang sundalo sa Balman Sea. Maya-maya, dumating si Laurel sa pangunahing bulwagan at magalang na lumuhod. Si Laurel mula sa Balman Sea ay magalang na bumabati sa kamahalan. Kahit nakilala siyang pilyo, alam niyang kailangan niyang maging magalang sa Siyam na Langit na Emperador. Kagagaling lang niya sa kanyang parusa nang siya ay ipatawag.
Tumango ang siyam na langit na emperador, hudyat para bumangon siya. Sabihin mo sa akin, binisita ba ninyo ng iyong guro ang Ghost Valley Sage 2 araw na ang nakalipas? Tanong ng ungol kay Laurel. Oo, may kailangan ka ba sa attendant niya? Patuloy na tanong ni Grant. Natigilan si Laurel, at biglang nabuhay ang takot sa kanyang puso. Oo, pinagsisisihan ko ang pagiging immature ko. Naisip niya na 11 pinatawag siya ng siyam na langit na emperador dahil nasaktan niya ang Ghost Valley Sage, na tinitingnan ng emperador bilang kanyang marangal na panauhin. Natuwa si Grant nang marinig ang sagot. Anong pangalan ng attendant? Napakagatlabi si Laurel at sumagot, si Daryl yata iyon. Ang buong Imperial Sky Palace ay sumabog sa pandemonium. Siya talaga, hindi ako makapaniwala. Isang taong walang batas na tulad niya ang nakakakilala sa Ghost Valley Sage. Nabalisa din si Grant. Kamahalan, ang walang ingat na Daryl na iyon ay nagpanggap sa iyo at dapat ay kasabwat ang Ghost Valley Sage. Nagdilim ang ekspresyon ng siyam na langit na emperador. Patawagin ang Ghost Valley Sage ngayon. Malamig niyang sabi, hindi, kamahalan. Nagpapanik na sabi ni Grant. Bakit hindi? Tanong ng siyam na langit na emperador na nakakunot ang noo. Huminga ng malalim si Grant at sinabing, handa sana ang Ghost Valley Sage kung siya ang nag-utos kay Daryl na gayahin ka, Your Majesty. Mas maganda kung dumiretso na tayo sa Ghost Mountain ngayon. Kabanata 3579. Naisip ito ng siyam na langit na emperador at tumango. Ituloy natin ang sinabi mo. Pagkatapos ay inilibot niya ang kanyang mga mata sa lahat at sinabing, ay deploy ang mga tropa at dumiretso sa Ghost Mountain. Oo, kamahalan. Samantala, sa Ghost Mountain, ang Ghost Valley Sage ay nakaupo sa isang magandang bakuran at nilalaro ang kanyang divination board sa isang stone table. Isang araw na ang nakalipas simula, nang pumasok si Daryl sa lugar kung saan banihag ang mga demonyo. Iniisip ko kung kumusta siya. Ang Ghost Valley Sage ay tumingin sa divination board at malapit na niyang hulaan ang kapalaran ni Daryl nang bigla siyang nakaramdam ng pagbabago sa hangin. Mabilis siyang tumingin sa direksyon kung saan ito nanggagaling at nakita niya ang libu-libong general at sundalo na nagwawalis na parang tsunami. Sa isang iglap, napalibutan nila ang Ghost Mountain, at ang namumuno sa hukbo ay walang iba kundi ang Marengel na siyam na langit na emperador. Natigilan ang Ghost Valley Sage. Dahan-dahan siyang bumangon at yumuko sa emperador. Maligayang pagdating sa aking abang tahanan, kamahalan. Mahinahong sabi niya. Kahit sino ay matatakot sa sitwasyon, ngunit ang Ghost Valley Sage ay isang hindi pangkaraniwang karakter, kung tutusin. Ang siyam na langit na emperador ay tumango at hindi na nagsalita pa. Isang hakbang pasulong si Grant at sumigaw, Ghost Valley Sage, ibigay mo siya ngayon. Sumimangot ang Ghost Valley Sage at nagtanong, ibigay mo kanino? Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Siyempre, alam na alam niya kung sino ang tinutukoy ni Grant pero nagpasya siyang magpakatanga sa pag-asang hahayaan nila ito. Itigil mo yang pagtatanga-tangahan mo. Ang iyong attendant, Daryl, ay nagpanggap bilang isang spirited fruit garden servant at ang ating lingkod na kamahalan. Siya ay nagkaroon ng puot ng langit, kaya mas mabuting ibigay mo siya kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, malamig na sabi ni Grant. Huminga ng malalim ang Ghost Valley Sage. Maaaring kalmado siya sa labas, pero kinakabahan siya. Nalaman ng siyam na langit na emperador ang ginawa ni Daryl. Tayo'y nasa malalang na kalagayan ngayon. Gayunpaman, sa parehong oras, natutuwa siya na si Daryl ay malayo sa lugar kung saan banihag ang mga demonyo. Kung hindi, baka hindi na siya makalabas doon ng buhay. Ngumiti ang Ghost Valley Sage at nagsabi, "Oh, ang ibig mong sabihin ay ang aking munting katulong." Well, wala siya ngayon. Maaari kang maghanap sa loob kung hindi ka naniniwala sa akin. Malamig na tumawa si Grant at, nang walang sinabi pa, pumasok siya sa bahay kasama ang ilang mga sundalo. Galit na galit siya nang umakyat siya nang walang dala pagkatapos maghanap ng ilang sandali. Lumabas siya ng bahay at nagtanong, nasaan siya? Hindi siya pinansin ng Ghost Valley Sage at bumaling sa siyam na langit na emperador. Kamahalan, walang ingat ang ginawa ni Daryl, ngunit may dahilan siya kung bakit niya iyon ginawa. Wala siya sa rehiyon ng Diyos ngayon, kaya't buong kabab ang loob kung hinihiling sa kamahalan na patawarin siya, isa.
Galit na galit si Grunt na hindi pinansin ng Ghost Valley Sage at mas lalo siyang nabaliw nang marinig niya ang sinabi niya. Tumahimik ka. Kahit na mamatay si Daryl ng 10,000 beses, hindi pa rin ito sapat para tabyusan ang krimen niyang pagpapanggap sa kanyang kamahalan. Sa tingin mo ba hahayaan na lang naming dumausdas ang bagay dahil lang sa hiniling mo sa amin? Sa wakas, sinabi ng siyam na langit na emperador, Ghost Valley Sage, palagi kitang iginagalang, at naniniwala ako sa iyo noong sinabi mo na may dahilan si Daryl para gawin ang lahat ng mga bagay na ginawa niya, ngunit hindi ko. Maaaring hayaan ang katotohanan na siya ay nagpanggap bilang ako. Magiging mabait ako sa iyo kung sasabihin mo sa amin kung nasaan siya ngayon. Malumanay ang tono ng pananalita niya sa lahat ng iyon ngunit nag-aalab ang mga mata niya sa galit. Natural lang sa kanya ang ganoong galit, siya ang pinuno ng makajos na rehiyon at hawak niya ang kapalaran ng lahat ng nasa mundo ng mga tao at mundo ng mga multo sa kanyang mga kamay. Nilapastangan ni Daryl ang kanyang magandang pangalan. Ang Ghost Valley Sage ay huminga ng bahagya at umiling. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay lubos na matatag. Gayunpaman, paanong hindi niya malalaman kung si Daryl ang paborito niyang disipulo? Kabanata 3600. Nagdilim ang ekspresyon ng lahat, kabilang ang siyam na langit na emperador, nang marinig nila iyon. Sa sumunod na segundo, sumigaw si Grunt, nasisiraan ka na ba ng isip? Noon pa man ay pinahahalagahan ka ng kanyang kamahalan at binigay pa nga sa iyo ang buong bundok Ghost na walang kabit, ngunit naglakas loob kang sumalungat sa kanya para sa isang maliit na tagapaglingkod. Pagkatapos, lumingon siya sa siyam na langit na emperador at sinabi, Kamahalan, dapat na lang natin siyang patayin dahil ang Ghost Valley Sage ay tila hindi gumaganti sa iyong damdamin. Ang siyam na langit na emperador ay hindi tumugon, ngunit ang kanyang mukha ay naging mas madilim. Ito ay maliwanag na ang kanyang katahimikan ay nangangahulugan na ang kanyang pagsang-ayon ay ipinagkaloob. Hindi nag-atubili si Grunt. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumigaw, ibaba mo ang Ghost Valley Sage. Ang 10,000 sundalo at general ay agad na sumugod patungo sa Ghost Valley Sage. Hindi siya nataranta, ngunit isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Naisip niyang mabubuhay siya ng mapayapa pagkatapos lumipat sa rehiyon ng Diyos at hindi niya inaasahan na maaabala ang kanyang mapayapang buhay sa lalong madaling panahon. Samantala, sa lugar kung saan banihag ang mga demonyo, bumulusok pa rin si Daryl sa bangin. Naririnig niya ang tunog ng sipol ng hangin habang nakatingin siya sa madilim na kadiliman sa ibaba niya. Nagsimula siyang magpanik nang hindi niya makita ang ilalim. Gaano kalalim ang kalaliman na ito? At mapanganib ba doon? Ang huling pag-atake na iyon mula sa White Tiger King ay masyadong malakas. Malamang patay na ang Red Sparrow Queen ngayon. Sa wakas, dumampi ang kanyang mga paa sa matibay na lupa. Sumakit ang dibdib niya sa impact, at kinailangan niyang umatras ng ilang hakbang bago niya mapatatag ang sarili. Pagkatapos noon, huminga siya ng malalim at sinimulang suriin ang paligid. Nakaramdam siya ng hininga. Shit! Anong klaseng lugar ito? Napakahina ng ilaw. Wala akong makitang kahit ano. Bigla siyang nakarinig ng ilang paggalaw mula sa itaas niya, at pagkatapos ay isang payat na figure ang nahulog sa isang lugar sa malapit. Napasigaw ang figure sa sakit nang bumagsak siya sa lupa. Mabilis na pinuntahan ni Daryl ang Red Sparrow Queen, at hindi pa siya nakakadalawang hakbang nang makita niya ang nakamamatay na tingin sa mga mata nito. Agad siyang naging mas mapagbantay at likas na umatras at kinalma ang sarili. Masasabi niyang napakahina niya. Mapatla ang kanyang mukha, at hindi man lang siya makatayo. Hindi siya naging banta sa kanya. Bumaba si Daryl at sinimulang obserbahan siya. Natulala siya sa walang katulad nitong kagandahan at kakaibang vibe. Kahit sa pinakamahina niya, kaya niyang maakit ang sinuman. Hindi natuwa ang Red Sparrow Queen sa paraan ng pagtingin ni Daryl sa kanya. Binalik niya ang tingin sa kanya na may lason sa kanyang mga mata at sinabing, kasalanan mo lahat ako nauwi sa ganito. Markahan mo ang aking mga salita kapag sinabi kong dudurugin kita hanggang sa maging alikabok ka. Kabanata 3601. Nagwala ang reyna ng pulang maya. Malapit na niya sanang matalo ang mabangis na alyansa hanggang sa dumating si Daryl at ginulo ang kanyang buong plano. Nababalisa siya sa tuwing iniisip niya ang tungkol sa mga kasama niyang walang awa sa ilalim ng White Tiger King.
Habang dinadamdam ang kanyang galit, sinubukan siyang pakalmayan ni Daryl ng may ngiti. Reyna ng Pulang Maya, wala ka sa katwiran. Nagmamasid lamang ako at napilitang tulungan ang mabangis na alyansa nang sugulin ako ng iyong mga kasamahan. Tsaka, ang hari ng puting tigre ay wala sanang oportunidad na sakupin ka kung hindi ka nakatutok na hulihin ako. Huwag mong kalimutan, naparito ako dahil sayo. Medyo galit si Daryl sa hari ng puting tigre. Alam niya na gusto lamang niyang sirain ang Reyna ng Pulang Maya, pero ganoon ba ang paraan para pagalingin ang Panginoon ng Dragon? Kinagat ng Reyna ng Pulang Maya ang kanyang mga labi at nanunuya niyang sabi, "Oh, pakiusap, tinulungan mo ang mabangis na alyansa, at kalaban na kita dahil doon, kaya tama lang sayo na gamitin ka ng hari ng puting tigre." Medyo hindi nakapagsalita si Daryl. Pinilit niyang ngumiti at sinabi, "Reyna ng Pulang Maya, hindi ka dapat lumalaban mag-isa, lahat ng iyong hukbo at ang hukbo ng puting tigre ay likas na mababanggas. Tsaka, kailangan nating magtulungan dahil pareho tayong walang takas." Ginambala ng Reyna ang kanyang pagsasalita. "Manahimik ka, iyon ay laban sa pagitan ng hari at ako. Wala kang karapatang magsalita ng kahit ano." Dumaan ang galit sa mga mata niya habang pag-alit na sumigaw, "Papatayin kita kahit na anong mangyari." Nahirapan siyang tumayo at hinawi ang kamay ni Daryl. Sa halip na mataranta, bumantong hininga siya dahil alam niyang walang lakas sa likod ng mga palad na iyon. Halatang malaki ang pinsalang mabibigay ng hari sa Reyna ng Pulang Maya. Mahinahon at madali niyang nailegan ang kanyang mga atake. "Reyna ng Pulang Maya, pareho na ang kapalaran natin ngayong nandito tayo. Bakit sobrang sigasig mo sa pagpatay sa akin? Manahimik ka," sumigaw ang Reyna habang inaatake siya ulit. Hindi alam ni Daryl kung matatawa ba siya o maiiyak sa katigasan ng ulo niya. Madali lang sana niya mapapasuko ito dahil mahina siya, pero kinontrol niya ang kanyang sarili nang isipin na kasalanan naman talaga niya ito. Sinubukan niyang pakalmayan ito habang iniilagan ang kanyang sunod-sunod na atake. "Tumigil ka na, labis ang pinsala na natamo mo. Kailangan mong ipunan muna ang iyong lakas." Gayunpaman, hindi iyon narinig ng Reyna at pinagpatuloy na atakehin siya. Maya-maya, naramdaman nila ang pabago-bago ng enerhiya mula sa taas ng kanilang mga ulo. Ang tatlong tao ay mabilis na bumaba mula sa bangin. Tumigil ang atake ng Reyna kay Daryl, at sabay nilang tiningnan ang bagong dating, na siyang tatlong batang mga lalaki na nakabihis ng magarang gintong roba. Mukha silang malakas at nagmamay-ari ng pambihirang pagkilos. Ang tatlong mga lalaki na ito ay tauhan ng Reyna, at ang leader ng samahan ay tinatawag na Garuda, hepe ng hukbo ng Garuda. Nang inatake ng Reyna ang alyansa kasama ang miyembro ng alyansa ng nagliliparang pakpak, inutusan niya si Garuda na manatili muna sa kanilang punong tanggapan. Ayon sa plano, nakabalik na dapat ang Reyna roon, at nagsimula na siyang mag-alala matapos maghintay ng matagal. Hindi na siya makapaghintay nang siya at ang dalawa pa ay pumunta para tingnan ang sitwasyon. Kabanata 3602. Nang nalaman ni Garuda na napadpad ang Reyna ng Pulang Maya sa bangin, agad siyang lumipad doon kasama ang dalawa pa para tingnan siya. Sobrang malalim ang bangin, pero magaling silang lumipad, kaya matagumpay silang nakarating doon. Tuwang-tuwa at nasa sabik si Garuda nang makita niya ang Reyna. Gayunpaman, napahinto siya nang maramdaman niya ang mahina ang kanyang kalagayan. Nagningning ang kanyang mga mata, at sinabi niya sa kanyang sarili, labos ba ang pinsala ng Reyna? Ito na ba ang pagkakataon ko? Ang Reyna ng Pulang Maya ay may tatlong kanang kamay, si Phoenix, Peacock, at Garuda. Sa puso ni Garuda, tiwala si Garuda na magaling siya kung hindi man ay mas magaling kumpara sa dalawa pa, pero mukha hindi pinapahalagahan ng Reyna ang kanyang lakas. Halimbawa, nautusan siyang manatili lamang sa punong tanggapan samantalang may laban sa pagitan ng mabangis na alyansa, na siyang nagpairita sa kanya ng kaunti. Gayunpaman, kahit na naiinis siya, hindi siya naglakas loob na ipakita ang kanyang pagkadismaya. Alam niya ang lakas ng Reyna ng Pulang Maya. Sobrang malaki ang pinsala ng Reyna. Sa ngayon, at ang mapangahas na ideya ay pumasok sa kanyang isipan. Tumalon ang kanyang puso sa saya. Ang Reyna ay ninuno ng daan-daan ng iba pang uri ng mga ibon at nagmamay-ari ng makapangyarihang lakas ng ninuno ng mga ibon. Ninakawin niya ang lakas ng ninuno ng mga ibon mula sa kanya at pamamahalaan sina Phoenix at Peacock.
Nagsimulang mabalisa si Daryl nang nakita niya si Garuda at ang iba pa papunta sa kanila. Agad niyang nahulaan na ang tatlong iyon ay ang mga tauhan ng Reyna sa ayon ng kanilang pananamit. Hanggang sa muli, Reyna ng Pulang Maya. Bulalas ni Daryl at agad na umalis. Siguradong tatapusin siya ng kanyang mga tauhan kapag hindi siya umalis agad. Tulad ng inaasahan, umismid ang Reyna nang nakita niyang sinusubukan ni Daryl tumakas. Agad niyang inutusan si Garuda na hulihin siya. Gayunpaman, tumayo lamang siya. Wala siyang intensyon na habulin talaga si Daryl. Inisip niya na ito ang pagkakataon na nakawin niya ang lakas ng ninuno ng mga ibon, kaya bakit niya sasayangin ang kanyang oras mortal lamang? Garuda, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Pagalit na sumigaw ang Reyna ng Pulang Maya nang makita niyang hindi man lang ito gumalaw. Nagsimula siyang mataranta nang makitang malayo na si Daryl. Sigurado siya na magiging dahilan ng malaking kaguluhan sa hinaharap kung makakatakas siya. Biglang umisi si Garuda at sinabi, isa lamang siyang mortal. Hindi na kailangang pumasok sa kahit na anong gulo para sa kanya. Sa halip ay magkasundo tayo. Anong pagkakasunduan? Hindi masayang ani ng Reyna, umiismid. Galit siya, hindi lamang sa hindi sinunod ni Garuda ang utos, pero casual ang pakikipag-usap nito sa kanya. Gayunpaman, pinilit niyang pakalmehin ang sarili para malaman ang kanyang kagustuhan. Kabanata 3603. Mukhang walang epekto kay Garuda ang kanyang galit. Kumuha siya ng ilang hakbang at tumingin sa kanya ng may ngisi. Pulang Maya, alam mo ba na karamihan sa iyong mga tauhan ay pinanggako ang kanilang alyansa sa hari ng puting tigre matapos kang makitang mahulog sa bangin. Nang marinig iyon, halos mapigtad ang buong katawan ng Reyna, at napatigil siya. Galit na galit siya at hindi mapigil ang sisihin ang sarili. Kasalanan niya ang lahat ng iyon. Minaliit niya ang kanyang kalaban. Habang sinisisi niya ang kanyang sarili, malamig na sinabi ni Garuda, Pulang Maya, lahat ng iyon ay nangyari dahil sa pagiging mapagmataas mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano mo iligtas ang alyansa ng lumilipad na pakpak. Kailangan mong ipasa sa akin ang lakas ng ninuno ng mga ibon at gagarantyahan ko ang mga alyansa. Nalalakas pa sa ilalim ng aking pamamalakad. Halos kilabutan ang katawan ng Reynang Maya, at matalim siyang tumitig dito. Ang lakas ng loob mo, Garuda. Lumagpas ka na sa linya. Sobra ang kanyang galit. Hindi niya naisip na ang tapat na si Garuda ay gagawa ng ganitong kasamaan. Alam niyang magiging baldado siya kapag nawala ang lakas na iyon. Lumagpas sa linya, halos mapatingala si Garuda sa sobrang tawa. Puno ang kanyang mga mata ng kasamaan at kapahamakan. Pulang Maya, inaamin ko, bilang isa sa 4 na likas na mabangis, ang iyong kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa akin pero nakalimutan mo yata kung paano mo nakuha ang iyong posisyon. Iyon ay dahil sa aking suporta, at palagi akong magiging tapat sa iyo, pero paano mo ako binayaran? Mas pinahalagahan mo pa sila Phoenix at Peacock kaysa sa akin, at sa tuwing may magandang nangyayari, sila ang una mong naiisip. Walang pinagkaiba ngayon, sa puso mo, mas mabuting manatili na lang ako sa punong tanggapan. Polala ng polala ang kanyang pagkabalisa, at mayroong bakas ng kabaliwan sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim ang Reyna ng Pulang Maya at sinabi, at iyon ba ang dahilan kung bakit gusto mo ako palitan? Oo. Walang pagsisising sinabi ni Garuda. Yumigting ang kanyang panga at sinabi, malamang ay isa itong hulog ng langit simula ng lubos kang mapinsala ng hari ng puting tigre. Ako talaga ang nakatadhanang umangat ngayon. Kaya tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran at ibigay sa akin ang lakas ng ninuno ng mga ibon. Taksil ka, may bakas ng katigasan sa magandang mukha ng Reyna. Isa ako sa may likas na bangis at pinanganak ng may kapangyarihan, at hindi ito basta-basta na ibigay sa walang hiyang katulad mo. Lumakad ka sa katawan ko hanggat gusto mo kung gusto mo talagang kuhain ito. Tinaas niya ang kanyang payat na kamay, at nagsimulang lumiwanag ang kanyang katawan. Agad na humiwalay ang hangin sa kanyang harapan habang ang pulang apoy na espada ay lumitaw. Ang pulang espada ay ganap na pulang dugo at nasusunog sa isang bayolenteng apoy. Matalas na tumaas ang temperatura sa paligid nila sa itsura nito. Gusto mong lumaban pabalik? Wala kang tsansa. Dumaan ang takot sa mga mata ni Garuda nang nakita ang armas, pero agad din siyang kumalma dahil alam niyang nalalapit na ang katapusan ng Reyna. Tinaas niya ang kanyang kanang kamay,
at ang gintong sable ay lumitaw sa kanyang kamay. Ang dalawa pa niyang kasamahan sa kanyang likuran ay naglabas din ng kanilang mga armas. Sa isang iglap, lahat sila ay sumabak sa laban hanggang kamatayan. Sa ilalim ng normal na pangyayari, ang tatlo sa kanila ay hindi talaga niya katunggali, pero ang hari ng puting tigre ay labis siyang napinsala, kaya nahirapan ang reynang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Maya-maya ay napigilan siya, at ang mga bagay ay mukhang masama para sa kanya. Samantala, binigulan ni Daryl ang kanyang mga yapak matapos tumakbo ng ilang minuto. Kakaiba naman. Kabanata 3604. Bakit hindi nila ako sinundan? Tumigil siya, at kapag mas lalo niya iniisip ang tungkol dito, mas lalo siyang nagtataka. Kaya nagdesisyon na lang siyang bumalik para tingnan ang reyna. Nang nakabalik na siya sa lugar, agad siyang napatigil sa kanyang nakita. Si Garuda at ang dalawa niyang kasama ay nakapalibot sa reyna ng pulang maya, at ang kanyang Katanji tanging mukha ay nawalan na ng kulay. Anong nangyayari? Naramamdaman ni Daryl ang pag-ugong ng kanyang isipan habang tinatapon sa estado ng pagtataka. Hindi ba ay tauhan niya ang tatlong iyon? Bakit siya inaatake ng mga ito? Nagre-rebel ba sila laban sa kanya? Pulang maya, sumuko ka na, hindi mo kami kaya ngayon. Hahayaan kitang mabuhay kapag binigay mo sa akin ang lakas ng ninuno ng mga ibon. Sigaw ni Garuda. Kinagat ng reyna ang kanyang mga labi at hindi na nagsalita, pero masasabi na sa kanyang tingin ng determinasyon sa kanyang mga mata. Nakapagdesisyon na siya na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa ibigay ang lakas ng ninuno ng mga ibon kay Garuda. Umismid si Daryl. *T. Nagre-rebel sila. Sinubukan niyang umisip ng ideya kung paano ililigtas ang reyna ng pulang maya. Kahit na medyo mahapdi pa rin ang tungkol sa katotohanan na sinubukan siyang patayin nito. Kailangan niyang aminin na kasali siya sa parte ng pagkatalo ng alyansa ng nagliliparang pakpak at ang kanyang pinsala galing sa hari ng puting tigre. Kaya hindi niya kayang manood at walang gawin. Gayunpaman, pagkatapos niyang isipin ito ng matagal, hindi na niya alam ang plano na gagawin. Madilim ang paligid niya, at wala siyang batong nakikita. Kaya hindi niya magawa ang porma sayon. Ilalagay niya lang ang sarili sa panganib kung sisilakay siya ng diretsyo sa kanila habang ang tatlo sa kanila ay malakas. Dahado siya sa kanyang balak na gawin. Kinamot niya ang kanyang ulo sa inis at tumingin sa kanyang paligid muli. Bigla, may ideya na siya. Sa kabilang banda, ang mapotla at ang nanginginig na reyna ng pulang maya ay nasa kanyang huling isang paa. Huwag ka nang lumaban, pulang maya. Walang dadating para tulungan ka, nanunuyang sabi ni Garuda. Dumaan ang kagalakan sa kanyang mga mata. Sobrang nasabik siya nang maramdaman ang lakas ng ninuno ng mga ibon malapit sa kanyang pagkaunawa. Bigla niyang naramdaman ang ibang enerhiya na nanggaling sa kung saan sa dilim. Agad-agad, sinabi ng isang malalim at kamanghamanghang boses, mukhang may naglalaban dito. Dali at tingnan niyo ngayon. Opo. Nagulat si Garuda sa kanyang narinig. *Ta, ang hari ng puting tigre at ang kanyang mga tauhan ay nandito. Agad niyang tinawag ang kanyang dalawang tauhan. Umalis na tayo rito. Tapos ay nagmadali siya paalis doon. Kabanata 3605. Tiningnan ni Garuda ng isang beses ang reyna ng pulang maya bago umalis, at makikita ang inis sa kanyang mga mata. *Ta, malapit na ako, pero magiging gulo para sa akin kung hindi ako aalis ngayon. Ang dalawa niyang kasama ay natataranta, at agad silang nawala sa dilim kasama si Garuda. Napabuntong hininga ang reyna ng pulang maya nang nakitang wala na sila. Sa parehong pagkakataon, mukha siyang mapagmatsyag sa kabilang direksyon at naramdaman ang pait na bumabalot sa kanyang puso. Mukhang hindi siya makakuha ng pahinga. Nang nasa dulo na siya ng kanyang kalungkutan, nakita niya ang gwapong figurang palakad-lakad papunta sa kanya nang may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Ikaw, nagulat siya nang nakita niyang ito ay si Daryl. Anong nangyayari? Boses ng hari ng puting tigre ang narinig ko, kaya papaanong si Daryl ang nakatayo rito? Humagalpak si Daryl nang nakita niya ang ekspresyon sa mukha ng reyna. Reyna ng pulang maya, tiwala akong wala na ang tatlong rebelde ngayon. Magaan ang kanyang pakiramdam sa pagkakataon na iyon. Ikaw, humugot ng malalim na hininga ang reyna ng pulang maya at kasama ang hindi matagang kuryosidad, tinanong niya, bakit ka nandito?
Nasaan ang hari ng puting tigre? Tumingin siya sa likod niya at walang nakita roon. Pwede mo nang tigilan ang pagtingin sa likod ko ngayon. Ang boses ay galing sa akin. Sinabi ni Daryl nang may halakhak. Oo, siya ang hari ng puting tigre. Ginamit niya ang kanyang pagpapanggap na kakayahan sa magandang pamamaraan sa pamamagitan ng paggaya sa boses ng hari ng puting tigre at ang paraan ng kanyang pananalita para makagawa ng impresyon na dumating ang hari ng puting tigre. Sobrang galing niya rito na kahit ang reyna, si Garuda, at ang kanyang 2 tauhan ay ganap na nahulog sa kanyang patibong. Napahinto ang reyna. Blankong tumitig siya kay Daryl at hindi makapaniwala. Kaya hindi niya napigil ang magtanong, paano mo nagawa iyon? Sa oras na iyon, ang pagkamuhi ng reyna kay Daryl ay hindi na kasing lala tulad ng dati at sa lugar niya ay kakaunting kuryosidad. Oh, wala iyon. Kaunting panlilin lang lamang na natutuhan ko kung saan, mahanjing sabi ni Daryl. Naglakad siya at tinanong, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Sinubukan niyang tumayo, pero isang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang sakit ay sobrang sama na kahit ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakakunot. Sa parehong pagkakataon, damaloy ang kanyang dugo. Ebidensya ito na si Garuda at ang kanyang mga tauhan ay labis siyang nasugatan, na naglagay sa kanya sa isang kritikal na sitwasyon. Nagulat si Daryl at namangha ng kaunti sa kanyang pagiging matatag. Nang gusto niyang suportahan ito, narinig nila ang tunog ng mga yapak mula kung saan. Tapos ay si Garuda at ang kanyang 2 tauhan ay nagpakita kasama ang kanilang mga armas sa kanilang mga kamay. Sabi ko na nga ba, wala rito ang hari ng puting tigre. Halos mabaluktot ang mukha ni Garuda sa galit. Sobrang kabado siya nang tumakbo siya pero agad na naging kalmado. Kabanata 3606. Pagkatapos nun, kapag lalo niyang iniisip iyon, mas lalong napapansin niyang may mali. Napaka-impossible na bumaba ang hari ng puting tigre sa abandonadong lugar na ito. Nagdesisyon siyang bumalik kung nasaan ang reyna ng pulang maya. *ta. Iyak ni Daryl sa kanyang puso nang makita si Garuda at ang kanyang 2 tauhan. Ang reyna rin ay nataranta. Lusob. Sigaw ni Garuda nang walang alinlangan habang lumusab siya kasama ang 2 niyang kasama na nakasunod sa likod niya. Agad na tinawag ni Daryl ang kanyang makalangit na halberd at pinosisyon ang sarili sa harap ng reyna ng pulang maya. Aabalahin ko sila. Takbo. Ang reyna ay agad binalot ng halo-halong pakiramdam nang nakita si Daryl na buwisin ang kanyang buhay. Para sa kanya nang walang alinlangan. Umiling siya at sinabi, wala kang laban sa kanila. Iwan mo ako at umalis ka na rito. Ang laban ay sa pagitan nila ni Garuda. Hindi niya gustong dalhin si Daryl mga problema ng alyansa ng nagliliparang pakpak. Si Garuda at ang 2 lalaki ay ilang talampakan na lang ang layo sa kanila sa isang ng mata. Saan galing ang mokong na iyan? Sigaw ni Garuda nang makita si Daryl. Umalis ka, o papatayin din kita. Hindi panganib si Daryl para kay Garuda, kaya hindi niya binigyan ito ng atensyon. Gayunpaman, walang intensyon si Daryl na umatras. Hindi ka ba natatakot sa magiging kapalit ng pagre-rebel niyo laban sa reyna? Malamig niyang tanong. Dumilim ang ekspresyon ni Garuda nang marinig iyon. Mamatay ka na. Ang nakakapukaw pansin na liwanag ay sumabog mula sa kanyang sable at sumugod papunta kay Daryl. Humugot ng malalim na hininga si Daryl at hinaranggan ito ng kanyang makalangit na halberd. Agad na malakas na nagkabanggaan ang 2 armas. Tapos ay naramdaman ni Daryl ang nakakatakot na puwersang tumulak sa kanyang buong katawan. Napasinghap siya at walang malay na napaatras. Nagawa lamang niyang tumayo pagkatapos ng 10 hakbang, at mapatla ang kanyang mukha. Sa parehong pagkakataon, ang kanyang chi at dugo ay umaalon. *ta. Humugot siya ng isang malalim na hininga at tumingin kay Garuda nang may namamangha na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang lalaking iyon ay sobrang lakas. Mamatay ka na, sigaw ni Garuda habang sumusugod papunta kay Daryl. Ulit, ingat, sigaw ng reyna. Gusto niyang sumugod sa kanya, pero sobrang hina niya pagkatapos mawalan ng maraming dugo. Mahinahon ang mukha ni Daryl. Nararamdaman niya ang lakas ni Garuda, at nang hindi nag-iisip ng sobra, tinipon niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang makalangit na halberd. Sa sumunod na segundo, umatake ulit sila sa isa't isa muli. At ang nakakatakot na alon ay tumira sa isang lugar. Tapos ay lumipad si Daryl paatras,
at isang pinong ulap ng dugo ay umulan sa sahig. Sa wakas ay malakas ang pagbagsak niya sa lupa. Sa kasalukuyang lakas ni Daryl at Asensya, mas malakas siya sa halos buong tao sa mundong iyon, pero wala pa rin siyang laban sa isang tanyag na gintong may pakpak na si Garuda, na siyang binigyang pansin. Ang espiritual na aura mula sa langit. Nang naglabas ang banal na rehiyon ng banal na laban, isa siya sa mano-manong pinatumba ang libu-libong mga sundalo at general, na naging dagdag sa kanyang kasanayan. Daryl, sigaw ng reyna ng pulang maya habang umiiyak. Sinabihan na kitang umalis, bakit hindi ka makinig sa akin? Ngumiti si Daryl, gusto niyang magsalita pero hindi niya kaya. Nararamdaman niya ang labis na pinsala sa kanyang diwa at nanghina. Kabanata 3607. Mabangis na tumawa si Garuda. Tiningnan niya ng pang-aalipusta si Daryl at sinabi, malamang ay ikaw ang Diyos ng dragon sa hukbo ng berdeng dragon. Ang iyong katayuan at lakas ay walang laban sa akin. Ang tangalang isipin na kaya mo akong amano-mano para iligtas ang pulang maya. Pareho ko kayong ipapadala sa kung saan kayo nararapat. Halos sumigaw siya sa huling linya, at mas lalong nahibang ang kanyang mukha. Gamit ang sable sa kanyang kamay, naglakad siya patungo kay Daryl. Galit at pagiging desperado ang sabay na naramdaman ni Daryl. Ito na ang katapusan ko. Sa pagkakataong iyon, akala ko ay gagawa ang paggaya ko at sa ganoon ay ligtas na kami. Hindi ko naisip na babalik siya. Hindi niya rin inaasahan kung gaano kalakas si Garuda. Maya-maya, 1 pulgadang layo na lang si Garuda sa kanya at inindayog ang kanyang sable sa kanya nang walang alinlangan. Nawala na ni Daryl ang kanyang buong lakas at sobrang hina para ilagan ang atake. Humugot siya ng malalim na hininga at pinaikit ang kanyang mga mata. Hanggang sa muli, mundo. Nang malapit na siyang masaksak ng sable, isang nakakatakot na putok na enerhiya ang nanggaling kung saan, at sa gayon ay parehong napatigil sina Daryl at Garuda, na lumingon sa direksyon kung saan nanggaling iyon. Nang nakita nila ay mas lalo silang nagulat. Ang mahinang reyna ng pulang maya ay nakalutang sa ere, at ang kanyang maputlang mukha ay nagpakita ng determinasyon habang ang kanyang buong katawan ay nababalot ng pulang liwanag. Alon-along nakakatakot na enerhiya ang patuloy na sumabog palabas ng kanyang katawan, at ang hangin ay nagsimulang mapunit sa presyon. Anong nangyayari? Isip ni Daryl. Masama ang pakiramdam niya roon. Nararamdaman niyang nilalabas ng reyna ang kanyang buong kapangyarihan. Iyan ay, gulat na gulat si Garuda. Sa isang iglap, ang enerhiya na nilabas ng reyna ng pulang maya ay mas lalong lumakas katulad ng pulang liwanag sa kanyang paligid na nagsama-sama kasing laki ng kamaong pulang bola. Ang bola ay maliwanag at malalim na nasusunog sa pulang apoy. Sa gayon, hindi nila halos makita ang litrato ng isang ibon na nakabuka ang pakpak. Ito ang lakas ng ninuno ng mga ibon. Nasabik si Garuda nang makita niya ang bola, at ang kanyang mata ay nasusunog sa uhaw. Daryl, ang bolang iyan ay naglalaman ng lakas ng ninuno ng mga ibon at ang natitira kong kapangyarihan. Ngayon ay ipapasa ko na ito sayo. Pakiusap na siguraduhin mong protektahan ang hukbo ng pulang maya sa hinaharap. Dahan-daang ani ng reyna at puno ng determinasyon. Nagdesisyon na ang reyna na ipasa ang kapangyarihan kay Daryl. Hiniling niyang hindi matuntan sa ganoon ang lahat, pero wala siyang magagawa kung mas malakas si Garuda sa sitwasyon. Mas mabuti na iyon. Kahit na si Daryl ay isang mortal lamang, ang kanyang pagiging hindi makasarili ay nakuha ang kanyang respeto. Kabanata 3608. Ano? Napipi si Daryl sa kanyang mga salita, at nagsimulang umugang ang kanyang isipan. Ibibigay niya ba talaga sa akin ang lakas ng ninuno ng mga ibon? Tapos ay sinabi niya, hindi, huwag mong gawin iyan. Hindi sapat ang aking kapangyarihan. Hindi ako karapat-dapat na tumanggap ng lakas ng ninuno ng mga ibon. Kahit natiwala siya sa kanyang lakas sa mundo ng mga tao, mayroon din siyang sariling kamalayan na isa lamang siyang ganap na mababa sa lebel ng karaniwan sa lugar kung saang ginagawang bihag ang mga demonyo. Higit pa ron, ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon ay hindi talaga mahalaga. Sa katunayan, nakakabahala ito sa hinaharap na lahi ng buong lahi ng hayop. Ang isang malaking kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad, kaya hindi siya naglakas loob na tanggapin iyon. Gayunpaman, ang reyna ay determinado at hindi tumatanggap ng sagot. Sa wakas ay nagising sa ulirat si Garuda,
at bumalot ang galit sa kanyang mukha. Walang kwenta ka, pulang maya. Ipapasa mo talaga ang kapangyarihan sa isang mortal kaysa sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, sa akin ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon. Nabalot na si Garuda ng malakas na kapangyarihan, at tumira siya patungo sa reyna na parang kanan. Nagulat si Daryl, inisip niya na ang pagpapakita ng ganoon ng kapangyarihan ay isang maling galaw. Gusto niyang sumugod papunta sa kanya pero hindi siya makagalaw. Sa isang iglap, isang pulgadang lalo na lang si Garuda mula sa reyna at inaabot na sana ang dugong pulang. Bola ng isang nakakabulag na liwanag at nakakatakot na enerhiya ang sumabog mula sa bola. Walang oras si Garuda na umilag at lumipad siya ng daang metro paatros bago siyang mabigat na bumagsak sa lupa. Ang dugo ay agad na lumabas sa kanyang bibig. Anong nangyari? Tumayo si Garuda at minataan ng masama ang reyna. Natameme rin si Daryl. Hindi niya inaasahan ang lakas ng kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon. Garuda, sinabihan na kita, ang walang hiyang gaya mo ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kaya sinasabihan na kitang itigil mo na ang ginagawa mo, walang pasubaling sinabi ng reyna. Itinaas niya ang kanyang payat na kamay, at ang dugong bola ay agad na nagbago sa isang daloy ng ilaw na pagkatapos ay tumungo kay Daryl. Nagulat si Daryl, at gusto niyang umiwas sa ilaw, ngunit huli na siya. Ang dugong pulang bola ay lumubog sa kanyang katawan at nawala sa paningin. Kaagad niyang naramdaman ang kakila-kilabot na enerhiyang pinupuno ang bawat pulgada ng kanyang katawan. Ito ay parang nangangalit na apoy at isang malamig na bagyong nyebe ay nasusunog sa parehong pagkakataon. Nakaasa lamang si Daryl sa kanyang mental na katatagan para tiisin ang sakit at hindi rin sumigaw ng isang beses kahit na hindi niya mapigilan ang katawan sa panginginig at ang kanyang pawis na tumutulo. Ito ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon. Ang lakas nito, tapos na, malumanay na ani ng reyna ng may ngiti habang nakatingin kay Daryl. Wala akong pagsisisi at maari nang mamatay ng mapayapa ngayong natanggap mo na ang kapangyarihan. Unti-unting, naging maliwanag ang kanyang katawan habang sinasabi niya iyon. Tapos ay nagbago ito sa isang bahagharing liwanag na nakapalibot sa kadiliman. Ginamit na ng reyna ng pulang maya ang kanyang buong enerhiya sa pakikipaglaban kay Garuda. Sa ilalim ng sitwasyong iyon, maari lamang niyang sunugin ang kanyang sariling kakanyahan at dugo upang ilipat ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon kay Daryl. Sa ganap na paglipat ng kapangyarihan, nakonsumo niya rin ang huling bakas ng kanyang buhay. Natameme si Daryl. Blanko siyang tumitig sa kung saan nakatayo kanina ang reyna, at nablangko ang kanyang isipan. Binuwis niya ang kanyang sarili para lamang ipasa ang kapangyarihan. Kabanata 3609. Habang nakatayo roon, si Garuda at ang kanyang dalawang tauhan ay labis na nagulat din. Ang paligid ay biglang naging tahimik. Sa wakas nang nanimbalik ang ulirat ni Garuda at tinitigan ng sobra si Daryl. Ibigay mo ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon, Gunggong. Ipasa mo ito ngayon. Sumigaw siya sa galit at sinisingil ng diretsyo si Daryl. Sa pagkakataong iyon, nabalot ng bayolenteng galit si Garuda. Ilang sandali ang nakalipas, mas nakakaangat siya. Malapit na niya sanang ipalabas sa reyna at kuhain sa kanyang mga kamay sa kapangyarihan, ngunit hindi niya inaasahan na susunugan niya ang kanyang sarili upang ilipat ang kapangyarihan kay Daryl. Hindi niya matanggap na si Daryl ay walang kahirap-hirap na nakuha ang lakas na nais niya ng sobra. Ang lakas na iyon ay para dapat sa kanya. Mamatay ka na, sigaw ni Garuda. Ang kanyang mahabang sable ay pinunit ang hangin at bumaba sa ulo ni Daryl. Ang dalawa niyang tauhan ay nilabas din ang kanilang kapangyarihan at sumugod papunta kay Daryl. Nakaramdam ng labis na kalungkutan si Daryl sa pagkamatay ng reyna, at ang kanyang galit ay sumilab nang nakita niya ang tatlo na sumusugod sa kanya. Nakakahiya sa iyo, mamatay ka na. Sumakay si Daryl sa hangin na may isang dagandong, at isang dugo pulang nasusunog na beno ay maibang na nagtitipon at umiikot sa tuktok ng kanyang ulo. Sa lahat ng may likas na bangis sa apat, ang pulang maya ang may apoy na elementong bangis. Kaya ang kapangyarihan na kanyang pinasa ay base sa apoy. Matapos pumasok ang kapangyarihan sa katawan ni Daryl, ang kapangyarihan ay nagsanib sa malamig na apoy ng puting beno sa kanyang katawan, at ganoon nabuo ang bagong uri ng kakaibang apoy. Ang bagong kakaibang apoy na iyo ay mas lalong nakakatakot kumpara sa malamig na apot ng puting beno.
Sa isang iglap, ang apoy ng dugong pula na Beno ay nagtipon sa isang malahiganting umaapoy na pulang maya. Nakuha lamang ni Daryl ang kapangyarihan, kaya hindi pa niya ito lubos na pinagkadalubhasaan. Kung ginamit niya ito ng padalos-dalos, babalik lamang sa kanya ang pagdurusa, ngunit wala na siyang pakialam hanggang sa matalo niya si Garuda at ang kanyang 2 tauhan. Sa pagkakataong iyon, diretso ang mukha ni Daryl. Halos mawalan na siya ng dahilan. Umugang siya, at hinaway ang kanyang kamay, ang malahiganting nag-aapot na pulang maya ay rumagasa papunta kay Garuda at sa 2 tauhan nito. Mamatay na kayo, mapunta sana kayo sa impyerno. Paos ang boses ni Daryl, at ang galit sa kanyang puso ay umangat sa isip ng pagkamatay ng Reyna. Kahit na hindi sila magkaibigan, hindi niya mapigil ang makaramdam ng pagkasasabahagi na ginampanan niya sa kanyang pagkamatay. Mas mahalaga pa ron, ang Reyna ay hindi nag-atubiling sunugin ang kanyang buhay at ipinasa ang kapangyarihan kay Daryl. Hindi siya tao kung hindi siya naghihiganti sa kanya. Kasama ang ugong ni Daryl, ang higanting umaapoy na pulang maya ay tumama sa 3 lalaki at ang pamamaraan na kanilang tinira ay agad na sumabog ng walang bakas. Pagkatapos agad nun, isang malakas na ingay ang narinig. Ang alikabok ay nasa kahit saan, at ganap na napahiya. Ang 3 lalaki, bumagsak si Daryl sa lupa at natigil paatros. Ang kanyang enerhiya ay nawala ng laman matapos na mailabas ang higanting nagliliyab na pulang maya. Sa matinding kahinaan, dumura siya ng dugo sa kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay labis na mapatla. Gayunpaman, nagulat siya, at ang kanyang puso ay labis na kumalampag sa kanyang puso. Hindi ko pa pinagkadalubhasaan ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon, at gayunpaman ay maaari ko nang mailabas ang gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Nangangahulugan ito na ang aking pag-atake ay magiging mas malakas, kapag ako ay pinagkadalubhasaan ito. Mukha siyang kampante sa lugar kung saan nakatayo kanina si Garuda at ang kanyang 2 tauhan. Hindi pa, nawawala ang mga alikabok, kaya wala siyang makitang kahit ano. Tumagal pa bago niya makita ang 3. May putla sa kanilang mga mukha, at ang dugo at tumulo sa kanilang mga labi. Ang isa naman ay halos masunog ang damit na suot, at ang kanilang mga katawan ay labis na nasunog. Para naman kay Garuda, kahit na mukha siyang miserable, nakatayo pa rin siya. At nakatitig kay Daryl nang may lason sa kanyang mga mata. Napanghinaan ng loob si Daryl, at ang kanyang puso ay labis na nagulat. Kabanata 3610. Matatag ang depensa ni Garuda. Paano naging posible para sa kanya na mabuhat pagkatapos ilabas ni Daryl ang kapangyarihan ng ninuno ng mga ibon? Tumitig sila sa isa't isa ng 10 segundo bago humagot ng malalim na hininga si Garuda, ng nangangalaiting ngipin, at sinabi, "Tatandaan ko yan, Mapong." Tapos ay nagmadali siya kasama ang 2 niyang tauhan at nawala sa paningin ni Daryl ng isang kurap. Hindi gusto ni Daryl na umalis ng may buntot sa pagitan ng kanyang mga hita, pero alam niya na ang mga bagay hindi magiging maayos para sa kanya simulan nang makuha ni Daryl ang kapangyarihan. Mas mabuti na para sa kanya na umatras at bumalik ng may kasamang plano. Nandilim ang mukha ni Daryl, at kailangan niyang gamitin ang buong lakas sa kanyang katawan para pigilan ang sariling habulin sila. Maaring may gawin silang kahibangan kung susundan niya ito sa gilid. Tsaka, mas importante na madalubhasa niya ang kapangyarihan hanggat maaari. Sa ganoong pag-iisip, agad siyang umupo sa isang krus na posisyon ng mga paa upang maunawaan ang kapangyarihan. Agad-agad, siya ay natakpan sa ambon at mga ulap na patuloy na lumalaki. Samantala, sa Ghost Mountain, ang Ghost Valley Sage ay napapaligiran ng mga sundalo at mga general. Nanatili siyang hindi mapakali at sinabi sa Nine Heaven Emperor, "Kamahalan, hindi pa namin nakuha sa ilalim ng mga bagay, at nais mo bang ilabas ako? Hindi ka ba medyo maliit na pantal?" Diretso ang mukha ng emperador, at hindi sumagot sa kanya. Gayunpaman, sumigaw si Grunt, "Si Daryl po ang inyong bisita," at napatunayan na ginaya niya ang kamahalan. "Ano pa ba ang mahahalungkat ninyo?" Hinaway niya pababa ang kanyang kamay. "Kuhain niyo siya." Libo-libong mga sundalo at general ay hindi nag-alinlangan habang sumusugod sila sa Ghost Valley Sahe, na nakangiti ng mapait at nanatiling nakatayo kasama ang 2 kamay na magkahawak sa kanyang likod. Sa sumunod na segundo, pinaganya niya ang kanyang kapangyarihan, isang walang pormang alon ng enerhiya ang lumanas ng buong paligid.
Marami sa mga sundalo at mga general ang agad na lumipad paatros, na siyang nagbigay katakutan sa iba pang sundalo at general. Nakakatakot kung paano napaatras ang mga sundalo at mga general gamit ang kanyang enerhiya sa Ghost Valley. Sage. Walang duda na bigla-bigla niyang itatapon ang titulo sa unang tao na pinanganak sa mundo ng mga tao. Humugot ng malalim na hininga ang Nine Heaven Emperor, at ang kanyang ekspresyon ay tila dumaan sa maraming mga pagbabago. Tinanggihan ng Ghost Valley Sage ang kanyang mga utos at sinalakay din ang kanyang mga hukbo. Gaano siya kasisiraan ng loob? Humugot ng malalim na hininga si Grunt, "Kamahalan, hayaan mo akong turuan siyang ng leksyon." Mabuti kung ganoon, sinabi ng Nine Heaven Emperor ng may tango. Kahit na malakas ang Ghost Valley Sage, hindi pa siya nakakatagal sa Godly Region, kung saan nag-ensayo ng matagal si Grunt ng matagal. Tiwala siya na kaya niyang lakasan pa ang Ghost Valley Sage. Matapos humingi ng permisyon, lumipad siya sa langit ng walang hesitasyon. Habang nasa ere, tinawag niya ang kanyang sibat, nagbago ng anyo sa sinag ng liwanag, at sumugod papunta ng Ghost Valley Sage. Mabilis siya na kahit ang langit ay napunit sa kalahati sa tuwing dadaan siya. Walang pag-aalinlangan na ang kanyang atake ay kayang sirain ang diwa ng iba. Gayunpaman, nanatiling hindi gumagalaw ang Ghost Valley Sage at kalmado tulad ng dati. To be continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.